Alam niyo bang may mga mali sa birth certificates ninyo na kailangan niyo na ng powers ng husgado? Attorney G, anong gagawin ko kung major corrections na ang kailangan kong ipaayos sa birth certificate ko? Isa-isahin natin ito. Una, substantial errors. Ang mga pagbabagong ganito sa birth certificate, marriage certificate o kaya sa death certificate ninyo ay hindi nasakop ng RA 9048 o ang clerical error law at ang RA 10172 o ang amendment nito. Una ay kung papapalitan mo na ang first name mo at hindi mo na maituturing na parang wrong spelling lang ito. Halimbawa, kung papapalitan mo ang Felipe o Filipe ng Philip imbes na Felipe o Felipe lang sana ito. Pangalawa, kung papalitan mo ang apelyido mo dahil sa legitimation, recognition, or adoption o yung tipong nagpakasal na finally ang magulang mo o in-acknowledge o ni-recognize ka na ng tatay mo kaya magagamit mo na ang apelyido ng tatay mo o kung inampon ka na legally ng bagong asawa ng nanay mo. Pangatlo, kung papalitan mo ang pangalan ng magulang mo dahil napatunayan mo na through DNA testing kung sino pala ang tunay na magulang mo. Pang-apat, kung papapalitan mo ang birth year mo dahil ang ibig sabihin nito ay magbabago na rin ang edad mo at kailangan gawin ito sa husgado upang mapigilan ang mga pandaraya sa edad. Pang-lima ay kung papalitan mo ang nationality mo at ang pang-anim ay kung nagkaroon ng double registration kayo o kung nirehistro yung pagkapanganak mo, pag-asawa mo o kaya pagkamatay mo ng 2 beses ng magkahiwalay na tao. Kung pasok sa alinman dito ang issue ninyo, ito ngayon ang gagawin ninyo. Pangalawa, judicial procedure. Sa kasamaang palad, ay kailangan nyo na ng abogado para sa mga ganitong klaseng kaso. Medyo komplikado na kasi ang mga problemang ganito. Kaya sa tulong ng abogado mo, maghahanda kayo ngayon at magpa-file ng isang petition for change under Rule 108 ng ating Rules of Court. At ipa-file niyo ito ngayon sa RTC kung saan nakatalaga ang civil register na may hawak ng dokumentong pinapapalitan mo. Asahan nyo na magkakaroon ng notice and publication requirement ito o padadalhan ng summons ang lahat ng partido sa kaso at ipapublish ang petition mo sa dyaryo. At asahan mo rin na magkakaroon ng court hearings ito. At kapag nanalo na kayo sa petition ninyo, ipapadala na ngayon ang judgment ng husgado sa civil register na may custody ng certificate ninyo upang i-annotate na ito. At makakahingi na kayo ng kopya ng updated certificate ninyo sa PSA mismo. Bukas, pag-usapan naman natin ang mga proseso na hindi nyo na kailangan pa ng civil register o husgado. Chinia.